Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, itatalakay natin ang globalisasyong pang-ekonomiya. So, ano nga ba ang globalisasyong pang-ekonomiya? So, ang globalisasyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa mas malawak o mas mabilis na ugnayan ng ekonomiya sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng pagkikipagkalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, pagdaloy ng kapital, at syempre, paggawa. So, para mas maintindihan talaga natin kung ano talaga ang globalisasyong pang-ekonomiya, ay sa madaling salita, ito po ay proseso na kung saan ang ekonomiya ay nagkakaroon ng ugnayan o nagiging magkaugnay at umaasa sa isa't isa. So, dumako naman tayo sa MNC or multinational corporations, for short MNC. So, ito po ay tumutukoy sa isang malaking kumpanya na kung saan ay nagmumula sa isang bansa or tinatawag na home country. At sa operasyon o sangay nito ng isang bansa or tinatawag din na host country. So, ibabahagi ko sa inyo ang mga katangian ng MNC. So, unang-una, yung mayroong punong tanggapan o tinatawag na headquarters. Tinatawag na headquarters sa isang bansa. At ang mga desisyon o patakaran nito ay nagmula sa home country. So, may mga halimbawa ng MNC. Unang-una, ito po yung Toyota na nanggaling sa bansang Japan, yung Nestle na nanggaling sa bansang Switzerland, at panghuli yung Samsung po na nanggaling sa bansang South Korea. Dumako naman tayo sa TNC o Transnational Corporation. So, ito po ay tumutukoy sa isang kumpanya na kung saan halos wala pong home country dahil po sa pagkakapantay-pantay ng operasyon nito sa iba't ibang bansa. So, meron din dito mga katangian katulad ng unang-una, ito po ay walang punong tanggapan o headquarters. At ang mga desisyon o patakaran naman ito ay mayroon silang malayang desisyon at patakaran. At ang mga halimbawa naman po nito ay yung Coca-Cola at McDonald's. So, ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? So, anong pinagkaiba ng MNC at TNC? So, ang MNC po, ito po yung siya po ay may home country. At ang naman po, ang TNC ay halos wala pong home country. At ang MNC naman po, ito po yung nagkakaroon po ay meron po yung mga desisyon at patakaran nila ay nagmumula sa home country. Habang ang TNC naman po ay may malayang desisyon lamang po sila o patakaran. Nakadepende na lamang po iyan sa lokal na pangangailangan. At ang MNC po ay may headquarters po sila o may punong tanggapan, at ang TNC naman po ay wala.
So, yun lamang po at maraming salamat.